Matapos 2 beses na maglandfall, Bagyong Ruby, inaasahang muling tatama sa lupa sa Sibuyan Island. Panalangin na lamang ng mga tao matapos na ang pagsubok na ito. Mga taga Metro Manila, naghahanda na rin sa bagyo. Kabi-kabilang pinsala tumambad sa mga lugar na niragasanan ng bagyo. Mga lumikas, inabot pa rin ng masungit na panahon. Pero ang iba, tila hindi alintana ang banta ng bagyo. Kanina kati yung dagat, medyo kita na natin na pumupunta rito sa bungad, no? Kasabay niyan, patuloy ang paghahanda ng tulong para sa mga nasalanta. Mga kapuso, 2 beses nang naglandfall ang Bagyong Ruby sa bansa at ayon sa Pag-asa, una itong tumama sa Dolores sa Eastern Samar bandang alas 9:15 kagabi. Sunod itong naglandfall sa Katayngan, Masbate kaninang alas 9 ng umaga. Sa taya ng ahensya, mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi ito tatama sa Sibuyan Island at iba pang isla sa lalawigan ng Romblon. Bukas ng umaga, tinatayang nasa 150 kilometro na timog ng Metro Manila ang Bagyong Ruby. Naghahanda na nga ang mga taga Metro Manila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ruby. Ang nakikita nyo ngayon ay live na kuha mula sa Parañaque. Yung mga nakatira dyan malapit sa Ilog at sa Manila Bay, handa na raw lumikas sakaling biglang sumama ang lagay ng panahon. At sa Marikina River naman, mababa pa ang tubig pero tinupi na ang trapal ng mga tiyangge sa tabi nito. At pagdating naman sa Roas Boulevard sa may Manila Bay, naglagay na ng sandbags bilang paghahanda sa paglakas ng mga alon. At nakatiklok na rin ang mga billboard sa malaking bahagi ng Metro Manila. Naghahanda na rin ang mga barangay na laging binabaha gaya ng barangay Bagong Silang, San City. Handa na raw ang rescue boats at relief goods kung may kailangan mang ilikas. At maging ang mga residente, nakaayos na ang gamit para sa posibleng evacuation. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para bukas sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa Bagyong Ruby. Wala nang pasok sa lahat ng antas sa Navotas, Valenzuela, Pateros, Malabon, Marikina, Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Makati, Pasay, Parañaque, Muntinlupa at lungsod ng Maynila. Wala namang pasok sa preschool hanggang high school sa Caloocan. Sinuspindi na rin ang pasok sa klase at opisina bukas sa Adamson University sa Maynila. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Oriental Mindoro, Camarines Sur, Camarines Norte at Laguna. Pati na rin sa buong probinsya ng Cebu kasama ng mga lungsod ng Talisay, Lapu-Lapu at Mandaue. Pati na sa University of Cebu at sa Romblon State University. Kanselado naman ang klase sa preschool hanggang high school sa Romblon. Pati na sa Coron, Pulyon at Busuanga sa Palawan. Wala namang pasok sa preschool sa Dumaguete City. Hanggang sa Martes naman walang pasok sa lahat ng antas sa Rizal, Cavite at Quezon Province. Nagdeklara naman ng holiday sa Batangas at Taguig City. Magdamag na binayo ng malakas na hangin at ulan ang Borongan, Eastern Samar. Abot bewang ang baha sa ilang kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 24,000 residente ang lumikas doon. Mula sa Borongan, Eastern Samar, nakatutok live si Marie Duman. Marie? Pia Chigi, humigit kumulang 15 oras na nalasa ang malakas na Bagyong Ruby dito sa Samar Provinces na nag-iwan ng labis na pinsala sa mga residente. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ruby kagabi, nagtumbahan ang mga motorsiklong ito na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mga puno ng nyog, paulit-ulit na isinasayaw ng malakas na hangin na halos ikaputol nito. Sa mismong hotel na aming sinilungan, natangay ang yero na bahagi ng bubong nito.
Sa lakas ng hangin, hindi na kinaya ng 8 tao na itulak ang main door ng hotel para pilit itong maisara. Nawasak din ang ceiling fan, kisame at chandelier ng hotel. Nagkabasag-basag ang mga salaming pinto at bintana. Kaya ang tubig pumasok na at umagos sa mga hagdan. Sa halos buong panahong nananalasa ang bagyo, walang naging sandigan ng mga tao kundi ang panalangin. Mas malakas yung bagyo ngayon kasi matagal. Nakakatakot kasi masyadong malakas. Malakas, akala ko end of the world na talaga. Panalangin din ang nagbigay sa amin ng pag-asa ng halos 3 oras kaming matrap sa loob ng sinasakyan naming van. Nakababa pa ang aking cameraman at assistant cameraman. Pero nang pababa na sana ako ay natigilan kami sa sobrang lakas na ng ulan at hanging umuungol pa. Nanatili muna ako at van driver namin sa van habang naghihintay ng tiyempo. Hindi rin kami agad napuntahan dahil sa lakas ng hangin. Mas nangamba kami ng paulit-ulit ng bumabangga hanggang sa tuluyang tumilapon ang tricycle sa van na ikinabasag ng likurang salamin namin. Nawasak din ang bubong na yero sa tabing gusali at tumusok sa sasakyang nakaparada sa harap lang namin. Nandito po tayo ngayon sa loob ng isang van habang nananalasa itong napakalakas na bagyong si Ruby. Sa sobrang lakas po ng hangin ay ayan po halos umaalog-alog na itong sinasakyan naming van at talagang yung tunog niya umuungol na sa sobrang lakas ng hangin at ilang oras na rin pong hindi tumitigil yung napakalakas na ulan. Marami na rin pong mga tinangay na mga sanga ng puno, mga basurahan, karatula, mga tarpaulin, at kung ano-ano pa, no? Saka sa sobrang lakas din po ng hangin, itong bubong na yero sa katabi naming gusali ay nawasak na at tumilapon dito sa mga sasakyan na nakaparada sa harapan lang namin. Lumipas ang halos 3 oras bago kami na-rescue. Parang walang katapusan itong pananalasa ng napakalakas na bagyong si Ruby. Alas 3 na po ng madaling araw. Ibig sabihin, magpipitong oras ng binabayo ng napakalakas na ulan at napakalakas din na hangin na parang umiikot pa at umuungol itong hangin na ito, no? Itong buong Borongan City. Panalangin na lamang ng mga tao matapos na ang pagsubok na ito. Kinaumagahan, mas kita na ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo. Sa barangay dito, abot siya ng baha. Sobra-sobra po ang ginawang distraction kasi mula nang maging tao po ako, ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong sobra ang distraction. Pati ang kalapit na barangay Tabuk, binaha kaya't di na makasuong ang aming sasakyan. Kailangan na po naming tawirin itong Maharlika Road dito sa barangay Tabuk dahil ito lamang yung tanging daan para makarating kami sa Kapitolyo at makita yung aming mga kasama dahil yung isa pong kalsada na pwedeng daanan talagang barado na dahil sa mga naitalang mga landslides dun sa areas na yon. Sa patuloy naming pag-iikot, kitang-kita ang bagsik ni Ruby. Nagtumbahan ng mga puno sa kalsada at bundok. May nabali, tumagilid at bumagsak na poste at mga signage. Ang mga tindahan sa Baywalk lahat tumumba. Ang mga bahay wasak na wasak. Ang bubungang ito buong tumilapon sa kalsada. Pati gas station bumagsak din. Shiggy, sa pag-ikot natin sa iba't ibang mga barangay dito, na especially dun sa mga areas na talagang halos lahat ng mga residente ay nawala ng tahanan, hiling lamang nila ay mabigyan sila agad ng tulong na pagkain, damit at mga materyales sa pagpapagawa muli ng kanilang mga tahanan. Shiggy? Maraming salamat, Marie Zumali.